Hey guys, nasubukan nyo na ba yung ganito kasarap na luto sa atay ng manok? Yung ganitong Bicol Express na atay ng manok? Nako, first time ko nga lamang itong ginawa at talaga namang napakasarap pala. Kaya naman kung meron po kayo dyang atay ng manok, subukan nyo rin po itong recipe natin ngayong araw. Bali, meron nga po ako ditong 1 kilo ng atay ng manok na nabili kanina dun sa may malapit sa talipapa namin. Hinugasan ko na po itong mabuti. Tapos, hahayaan ko po muna yan dito sa kawali habang wala pa siyang mantika kasi alam nyo naman ang atay ng manok ay talaga namang nagtutubig. So, nung naiga na nga po yung pinakang tubig na inilabas nito, ay dito na po ako maglalagay ng mantika. Tapos, hahayaan ko po muna yung bahagyang maprito para mas masarap and syempre mas bumango itong ating gagawing Bicol Express na atay ng manok. Kapag ganito na po na medyo nagpulahan na yung mga magkabilang side nitong ating atay ng manok ay maglalagay na po ako dito ng sibuyas at saka bawang. And syempre maglalagay rin po ako dito ng 2 kutsara ng alamang. Bali yung alamang po na ginamit ko dito is yung niluto ko na or luto na. Pero pwede din naman po yung fresh na alamang. So hayaan lamang po silang mag-isa dyan ng ilang minuto para mas lumabas po yung lasa nitong ating atay. Naku, ganito pa nga lamang po parang napakasarap ng ulamin. Sobrang bango. Pagkatapos nga po niya na inilagay ko na rin po itong 1.5 gata ng niyog. Bali kakang gata na po yung ginamit ko, kumbaga purong gata po. Halu-haluin po lamang tapos naglagay na rin po ako dito ng pampalasa katulad ng paminta at sapat na dami ng seasoning. Yan naman po ay optional na lang. Bali mamaya na po ako maglalagay ng asin kasi nga naglagay po tayo dito ng alamang, so mamaya na lamang po kapag lumasa na lahat yung mga pampalasa na inilagay natin dito. At ayan nga po nagkukuluan na siya, so at this point po ay dito ko na po siya titikman para may adjust po natin yung lasa. So nakulangan pa po ako sa alat kaya nag-add pa po ako dyan ng konting asin. Halu-haluin po lamang and syempre hahayaan ko pa po itong makakulo hanggang sa mabawasan itong pinakanggata niya. At nung medyo na-lessen na po yung pinakanggata ay nilagay ko na itong medyo may karamihang sili. Pero kung gusto nyo po na mas maanghang pa dyan pwede po kaya dyang magdagdag ng sili. Bali dagdag bawas lamang po yung mga sangkap na inilagay ko dito. At naglagay na rin po ako dito ng kalahating kutsara ng asukal. Pambalansi lamang po ng lasa pero yun naman po ay optional pa rin. Pwede naman pong wala niyan. Halu-haluin pa rin po at syempre hahayaan ko pa po yan sa mahinang apoy. Kasi alam nyo na mas masarap po talaga yung mga ganitong gata recipe kapag halos nagmamantika na. Grabing bango po nito. Naku, abot po ito hanggang sa kapitbahay namin. Amoy pa lang parang malalasahan mo na yung sarap. So para sa akin po ay sapat na yung ganitong pagkakalapot kaya naman hinango ko na po ito. At konting paalala lang po kung magluluto po kayo ng ganitong recipe, siguraduhin nyo pong meron na kayong nakahandang kanin. So ayan, nagprito pa po ako dito ng talong na talaga naman pong napakasarap ipares dito sa Bicol Express na atay ng manok. So kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, ipakipusuan nyo naman po itong ating recipe. At syempre mag-comment na rin po kayo kung hanggang saan po ba umabot itong ating masarap na luto sa atay ng manok. At kung hindi ka pa nga po naka-follow, ay paki-like or follow nyo na rin po. Salamat po. So sana nagustuhan nyo po itong aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!